GMRC 4, Quarter 4, Week 4. Matatag, Curriculum. Para sa nilalaman, mga mabuting katangian ng leader-estudyante, student leader, na makatutulong sa pamayanan. Kahulugan ng leader-estudyante, mga wastong pananaw ng pagpili ng leader sa paaralan, batay sa mga katangian ng mabuting pamumuno. Mga epekto o resulta ng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan. Para sa balik-aral, balikan natin ang nakaraang aralin tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Ating tukuyin ang mga kaalaman na iyong natutuhan sa mga alituntunin na sinusunod ng iyong pamilya sa pamayanan. Sa unang hanay, isulat ang kahulugan ng salitang nakasulat ayon sa iyong pagkakaintindi. At sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Sa unang column, tala, salita at kahulugan. Halimbawa, respeto. Ito ay ang pagbibigay paggalang, halaga at pagkilala sa dignidad at karapatan ng ibang tao. Sa pangalawang column, usapan o talakayan. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng respeto ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan? Mahusay, mahalaga ang pagbibigay ng respeto dahil ito ang nagbubuklod ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga tao sa pamayanan. Sumunod ay ang pagkakaisa. Sa pagtupad ng mga alituntunin sa pamayanan, ano ang kahalagahan ng pagkakaisa? Pangatlo, pagtutulungan. Gaano kahalaga sa iyo at sa iyong pamilya ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamayanan? Disiplina. Sa pagsunod mo at ng iyong pamilya sa mga disiplina at alituntunin ng iyong pamayanan, ano-anong mga mabuting katangian ang iyong natutuhan? Bilang kasapi ng miyembro ng pamilya, makakatulong ang mga alituntunin ng pamayanan sa paghubog ng mag-aaral na magkaroon ng mabuting katangian upang kayo ay maging mabuting pinuno o leader. Gawain, iguhit mo, idol mo. Gumuhit ng larawan ng isang leader na iyong kilala at tinitingala. Isulat sa baba ang kanyang mga katangian. Gawain, katangi-tangi ka. Ang mga salitang nasa loob ng kahon ay maaaring mga katangian ng isang leader. Gumuhit ng smiley face emoticon sa loob ng kahon kung sa palagay mo ang katangian ay mabuti, at frown face emoticon kung hindi. Mapagkumbaba, mayabang, mapagkakatiwalaan, may pananaw o vision, mapanakit, responsable, matakutin, mahiyain, magalang, mandaraya, matalino, mapaghiganti, masunurin, mapagmalasakit, matulungin, mahinahon. Kaugnay na paksa bilang isa. Kahulugan ng leader-estudyante. Ang leader-estudyante ay ang pamumuno ng mag-aaral na nasa posisyon upang impluwensyahan, magbigay inspirasyon at gabayan ang iba tungo sa pagtatamo ng isang layunin. May iba't ibang klase ng pagiging leader.
Una, tagapangarap o visionary. Ang layunin ng leader ay ang pagtutok sa pagpapahayag ng mga pangarap at layunin na naglalayong magtaguyod ng pagkilos at pagtutulungan patungo sa pag-abot ng bagong mga pangarap na iisa-isang hinahangad. Pangalawa, tagapagturo o coaching. Ang leader ay nakatuon sa pagbuo ng kakayahan ng bawat individual. Ipinapakita sa kanila kung paano mapabuti ang kanilang pagganap at tinutulungan silang maiugnay ang kanilang mga layunin sa mga layunin ng organisasyon. Pangatlo, kaakibat o affiliative. Ang leader ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at nagtataguyod ng harmonya o pagkakasundo sa isang grupo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Pang-apat, demokratiko. Ang leader na ito ay nagbibigay diin sa partisipasyon at pagtutulungan sa loob ng grupo. Panglima, tagapagtakda ng takbo o pace setting. Ang leader ay nagtatakda ng mataas na pamantayan para sa pagganap at inaasahan ang kanilang mga kasapi na tugunan ang mga ito. Pang-anim, komandante o commanding. Ang leader ay nagtataguyod ng pagsunod sa kanyang mga utos at direktiba. Ito ay isang klasikong modelo ng pamumuno na kadalasang nakikita sa larangan ng militar. Pang-pito, taga-suporta o supportive. Ang leader ay madaling lapitan at may empatiya. Ipinaaabot niya ang kanyang pag-aalala at trinatrato niya ang bawat isa ng may dignidad at respeto. Pagbabago o transformational. Ang leader na may transformasyonal na estilo ay nagtataglay ng kakayahan na baguhin ang kanyang grupo o organisasyon sa pamamagitan ng inspirasyon, pangitain, at kahusayan sa komunikasyon. Gawain kung ako ang leader. Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa mga sitwasyong ibinigay. Ang inyong klase ay inatasan na pumunta at tumulong sa isang community outreach para maglinis ng dalampasigan. Paano mo hihikayatin ang iyong mga kaklase na sumama sa gawain? Kung ako ang leader. Pangalawa, ang inyong klase ay magsisimula ng alas 8 ng umaga, ngunit wala pa ang inyong guro. Ang klase ay sobrang maingay, tila ba walang katapusang tawanan at kwentuhan sa loob ng silid-aralan. Ano ang gagawin mo? Kompletuhin ito. Kung ako ang leader, patlang. Pangatlo, sa inyong klase, tila ayaw makilahok ng isang kasamahan sa inyong grupo dahil sa kanyang mahiyain na personalidad at kawalan ng kumpiyansa. Paano mo siya mahihikayat na gampanan ang kanyang bahagi? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kung ikaw ay magiging leader, anong klase ng leader ka kaya? Bakit mahalaga na malaman natin ang klase o uri ng ating pagiging leader? Kaugnay na paksa bilang 2, mga wastong pananaw ng pagpili ng leader sa paaralan, batay sa mga katangian ng mabuting pamumuno. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ang wastong pananaw sa pagpili ng leader sa paaralan ay nagiging pundasyon ng maayos at epektibong pamumuno na may positibong epekto sa buong komunidad ng paaralan.
Mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mabuting halimbawa ang mga mag-aaral na maaaring sundan. Bakit kaya? Ang wastong pananaw sa pagpili ng leader sa paaralan ay nagiging pundasyon ng maayos at epektibong pamumuno na may positibong epekto sa buong komunidad ng paaralan. Mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mabuting halimbawa ang mga mag-aaral na maaaring sundan. Bakit kaya? Ang mabuting leader ay nagbubuo ng positibong kultura sa paaralan. Nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para sa mas mataas na tagumpay sa edukasyon. Maaaring magsilbing tulay sa pagbuo ng masiglang komunidad sa paaralan. Huwaran o halimbawa sa lahat na gumawa ng kabutihan. Nagbibigay inspirasyon ng positibong pagtingin sa iba dahil sa kanilang taglay na kumpiyansa. Nagiging instrumento sa pagbabago. Nagnanais ng pinakamabuti para sa iba at handang gumawa ng higit pa para paglingkuran ang mga nangangailangan. Sa isang silid-aralan, ito ay masusing nakikita sa pamamagitan ng mga kilos ng kabutihan. Halimbawa, mayroong nang-aapi. Sa halip na manatiling walang imik, ang isang leader na mag-aaral ay malamang natutugon at ititigil ito. Malumanay at payapa. Peace-loving. Ang ugali at ang pagkilos ay hindi nagdadala ng dahas o panganib o non-violence. May pantay na pakikitungo sa lahat. Marunong magtaguyod ng ligtas at patas na kapaligiran laban sa iba't ibang uri ng diskriminasyon. Diskriminasyon sa kasarian, estado sa buhay, edad, lahi, relihiyon, kapansanan, wika, at iba pa. Gawain, dula-dulaan, talino at talento. Ibinigay na produkto ng pagkatuto. Papangkatin ng 3 ang inyong klase. Para sa unang pangkat, si Maria ay palaging nakakatanggap ng pag-iinsulto dahil sa kulay ng kanyang balat. Bilang isang leader sa klase, ano ang gagawin mo? Ikalawang pangkat, may isang grupo sa inyong klase na palaging nangungutya o nambubuli sa iyong kaklase. Bilang isang leader sa klase, ano ang gagawin mo? Ikatlong pangkat, ikaw ang inatasang leader sa inyong grupo. Ngunit, ang mga kasapi mo ay may iba't ibang pananaw at personalidad. Ang hindi pagkakasundo o hidwaan sa inyong grupo ay maaaring maging hamon sa inyong pagtutulungan. Bilang isang leader sa klase, ano ang gagawin mo? Ang bawat pangkat ay bubuo ng script at kabisaduhin ang mga ito sa aktwal na pagtatanghal. Narito ang rubric o batayan na hinihingi ng pamantayan upang pagbutihin ang gawain. Para sa pamantayan, nilalaman, presentasyon, at pagkakaisa. Kaugnay na paksa bilang 3, mga epekto o resulta ng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan. Ang isang estudyanteng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto o resulta. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto ng isang estudyanteng leader na may mabuting katangian. Huwaran ng magandang asal o positive values. Ang mga leader na mag-aaral ay may malaking impluwensya sa paghubog ng mga asal at pag-unlad ng pamayanan. Ipinapakita ng kanilang pagiging ehemplo ang tamang pamumuno
at nagbibigay daan sa iba't ibang oportunidad para sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawain at inisyatiba, nakakatulong sila sa pagpapalaganap ng positibong kultura sa pamayanan at nagiging inspirasyon sa kanilang mga kasamahan na magtaguyod ng kabutihan at pagbabago. Pangalawa, paghahanda sa kasanayang mamuno sa hinaharap. Sa pamumuno ng mag-aaral, nakakamtan ng mga individual ang pag-unlad sa kanilang personal na aspekto, pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ang ganitong uri ng liderato ay hindi lamang nagbubunga ng positibong epekto sa mga mag-aaral, kundi maaari ring magdulot ng masiglang ambag sa pambansang kaunlaran at kagalingan. Ang mga lider ng mag-aaral ay nagiging modelo ng integridad at kahusayan. Nagtataguyod ng mataas na uri ng liderato na may layuning mapalawak ang kakayahan at kasanayan ng mga kabataan para sa hinaharap. Pangatlo, pagpapalaganap ng kooperasyon at pagkakaisa. Ang lider na may mabuting katangian ay maaaring maging instrumento sa pagtataguyod ng samahan at kooperasyon sa gitna ng mga mag-aaral. Ito'y nagbibigay inspirasyon para sa pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga puwersa tungo sa pag-abot ng mga kolektibong layunin. Pang-apat, pagpapalaganap ng adhikain. Ang pamumuno ng mga leader ng mag-aaral ay maaaring magsilbing daan para sa mas malawakang pag-unlad at pagpapalaganap ng adhikain ng proyekto. Sila ay nagiging tagapagtaguyod ng layunin at layunin ng proyekto sa buong pamayanan. Gawain, we're people the people, makapangyarihan na mamamayan, inspirasyon ang hatid sa lahat. Magsaliksik ng isang tao o personalidad na may mabuting katangian o magaling na leader sa isang disiplina o larangan. Sa iyong pananaliksik, alamin ang kanyang ambag at impluwensya na nagawa sa pamayanan o sa lugar na kanyang kinabibilangan. Sa makatuwid, sasagutin mo ang tanong, bakit siya naging workable o powerful? Gabay sa pagbibigay ng impormasyon. Pangalan, larangan, edukasyonal na kaligiran, organisasyong kinabibilangan. Gawain at tungkulin, ambag, pagkilalang natanggap, palatandaan ng kapangyarihan ng kanyang pagiging magaling na leader. Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang mahalagang natutuhan mo sa gawaing ito? Ipaliwanag. Sa bahaging ito, maaari mo bang ibahagi kung paano mo makakamit ang tamang pananaw sa pagpili ng isang mabuting leader? Ano ang mga pangunahing prinsipyo o kriteriya na iyong gagamitin upang masiguro na ang iyong pagpili ay may sapat na batayan at nararapat sa pangangailangan ng iyong grupo o komunidad? Pabaong pagkatuto, gawain journal. Ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, tanong o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Maaaring gumawa ng gabay sa pagsusulat ng journal. Halimbawa, unang talata, maikling buod ng iyong natutuhan mula sa aralin. Sa ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Ikatlong talata,
mga tanong, konseptong hindi nauunawaan at hamon sa paksang ito. Gawain, suri, sarili. Batay sa paksang pinag-aralan, suriin ang iyong pananaw kung paano ka pipili ng isang mabuting leader. Sagutin ang tanong na, ang pipiliin kong leader ay sa loob ng mga larawang alapaap. Para sa inyong pagsusulit, enumerasyon. Magbigay ng 5 mabuting katangian ng isang leader estudyante. Narito ang mga posibleng sagot. Matalino, mahinahon, magandang inspirasyon, visionary o may pangarap. May pantay na pakikitungo sa lahat. Tama o mali? Bilugan ang T kung tama at M kung mali. Isang puntos bawat tanong. Unang bilang, ang isang leader na mag-aaral ay may malaking impluwensya sa paghubog ng mga asal at pag-unlad. Ang mahusay na leader ay magaling mag-utos at ang kanyang tinig lamang ang nasusunod. Sa halip na manatiling walang imik, ang isang leader ng mag-aaral ay malamang natutugon at maghahanap ng solusyon. Kinakailangan na may wasto tayong pananaw sa pagpili ng karapat-dapat na leader. Ang isang mabuting leader ay isang mabuting tagasunod. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang T, pangalawa M, pangatlo T, pang-apat T, pang-lima T. Para sa inyong taktang aralin, gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa pagkilala sa sariling mga katangian. Maaari mong suriin ang sariling kakayahan, kahinaan at mga hakbang upang mapaunlad ang sarili. Tanungin ang sarili, may mga katangian ba ako na maging isang mabuting leader?